Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang araw po. Maging sa mga nasa online. Happy New Year po. Happy po ba New Year nyo? Buo pa ba mga daliri nyo? Hello. Okay. Ito po yung unang buwan, unang Sunday ng 2025. At ang team po, team this January, ayan, new beginning. New beginning. Maganda po yung tatalakayin po natin. Panibagong simula. Ayan. At ito po ay tungkol sa, okay, ang title po na pag-uusapan natin, Bagal? Ayan. Okay. Decisions and destiny. Ayan. Kung ano po yung mga pinagpapasyahan natin, yan po magiging destiny natin. Amen po? Ayan. Kung ano ka ngayon, yun yung mga pinagpasyahan mo noong nakaraan. Kung magiging ano ka sa hinaharap, yun yung mga pinagpapasyahan mo ngayon. Amen. Sana po ay maging maganda yung pagpapasya natin. Kung gusto nating maganda ang araw ng bukas, ayan, dapat yung ngayon ay maayos po tayo. Amen po? Ayan. At ito po ay tungkol po sa kwento ng 12 espiya. Ayan. The 12 spies. At alam ko po na pamilyar po kayo, ito po ay nasa Numbers chapter 13 and 14. Okay. Sabi nga, the start of the new year is a time of reflection and resolution. Yun, a chance to review the past and step boldly into the future. Ayan. The story of the 12 spies sent by Moses to explore the land of Canaan, ayan, offers a powerful illustration of how decisions influenced by perspective. Ayan. And the voices around us shape our destiny. Okay. Yung mga yung pananaw natin. Ayan, napakahalaga po. Ayan. Tatlong lesson po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Okay. Basahin po muna natin yung ating mga talata. Numbers, talata po natin, Numbers chapter 13, verses 26 to 33. Maaari po bang tayong lahat ay tumayo? Okay. Magsalitan po tayo. Nababasa niyo ba? Ako po muna. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size." Lahat po tayo. We saw the Nephilim there. The descendants of Anak come from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong taon. Panginoon, dalangin namin ang taong ito ay maging mabunga, Panginoon.
lalo na sa aming pananampalataya. Nanaway makilala ka namin at maranasan, Panginoon, ng mas malalim pa. Dalangin namin ang mga salita mo na may upahayag ng iyong abang lingkod. Naway maging inspirasyon. Tulungan mo kami na maging tama at ayos ang aming mga perspective, Panginoon. Lord, samahan mo ang iyong lingkod, tugasan sa lahat ng sala at naway maging karapat-dapat na magpahayag ng mga salita mo. Samahan kami at patnubayan ng Espiritu Santo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Ayan. So, the 3 key lessons. Number 1, ito mamahalaga po ito. The power of perspective. Ayan. Faith versus fear. Ang talata po niya, nasa Numbers 13, 1-3. Ayan. The Lord said to Moses, "Send some men to explore the land of Canaan, which I am giving you to the Israelites." So, given na po ito. Pangako na po ito ng Panginoon para sa kanila. Kaya po sila inalis from Egypt kasi papunta sila sa lupang pangako. Flowing with milk and honey. Ayan. From its ancestral tribe, sent one of its leaders. So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites. So, take note sila po ay leaders. 12 spies kasi 12 tribes. One leader representing each tribe. Kung yung mga pangalan nandito po sa chapter 13, simula sa verse 4. Okay, there are 12 tribes, 12 leaders. Ayan. So, these spies were not ordinary men. Okay? They were leaders chosen from each tribe. Ayan. Okay. Leaders who has yung mga qualification po nila ay katulad ni Joshua at Caleb. Okay? Ayan, take note po yun ha. So their voices, their decisions, they were respected. Ayan. Ayan. They were sent to explore. Okay. Actually, ang purpose lang naman yun is to validate. I-validate yung sinabi ng Panginoon na, is it truly a land flowing with milk and honey? Ayan. Is it truly a blessed land? To validate. Okay. Ayan. Lahat po ng mga ito, they have witnessed the miracles. Ayan. Lahat po ng mga milagro na ginawa ng Panginoon sa Egypt. Di ba, antikas ng puso ng Pharaoh, di ba? Ayaw silang paalisin. Kaya napakarami. Ayan, binilang ko nga uli 12. 10 plagues. 10. Okay? Yung plague of blood, frogs, yan. Yung unang dalawa, kayang i-duplicate ng mga magicians po nila. Yung 3, yung gnat, mga niknik. Ayan. Yung mga magicians na mga pero, hindi na nila kayang i-duplicate yon. At sabi nila, the magician said, "This is the finger of God." Ayan, okay. So, devastated po yung Egypt. At ang pinaka-last po na plague, yung mga firstborn, okay, namatay. Okay. Yung sa fourth na plague, yung first 3, kung ano yung nangyayari sa mga Egyptians, nangyayari rin sa mga Israelites na nandun. Kaya lang from 4 to 10, nagkaroon na lang distinction, di ba? Pang-Egypt na lang. Sa mga Hudyo, wala, hindi nangyayari. Kaya totoong ito ay galing sa kamay ng Panginoon. Lalo na yung namatay lahat ng mga panganay ng mga Ehipsyo. At mula noon, siguro, tingin ko, kapag tumigas pa rin yung puso ng Pharaoh, siguro yung second child na susunod. Hanggang sa malipol silang lahat. Ayan. So, nung namatay lahat ng mga firstborn, okay, pinayagan na sila. Okay. Pero nung nasa Red Sea na po sila,
hinabol pa rin sila. O, di ba? Nasa kwento po yun. So lahat po ng mga himalang po yun ay nakita po nila. Naranasan po nila. At isa pang dakilang himala, yung paano nila tinawid yung Red Sea. Ayan, di ba? Dry land. Dry land. Sabi po ng mga commentaries, ito po sa dami po kasi nila. Actually, napanood niyo ba yung The Ten Commandments? Alam niyo yung pelikula ngayon? The Ten Commandments na magkabila daw, wall na dak. Hindi po ganon. Milya po yon kasi sa dami po nila, kung maikli lang, matatagalan po silang tumawid. Natuyo, malawak po yun. Okay. Kaya malaking himala po yun. Ayan. So lahat po yon ay na-experience po nila. Ayan. Nakita po nila. At yung mga army na humahabol, kasi matigas talaga ang puso ni Pero, di ba? Kahit nung nakatawid na sila sa Red Sea, hinabol pa rin sila. Kaya nung tiniklop ng Panginoon yung dagat, ang daming halos patay lahat yung army ng Pharaoh, di ba? Okay. So lahat ng mga himala na yon ay na-experience po nila, naranasan po nila. Ayan. Ayan. So, nung bumalik na po sila, ayan, yung 10 spies. Sabi ni Moses, i-explore nyo yung land for 40 days. Di ba? Tapos pag uwi nyo, kumuha kayo ng mga sample. Di ba? Ayan. So, in-explore po nila. Sama-sama po sila. Ayan. Kaya nga mga espiya. Ayan. Kaya lang, 10 of 2, yung 10, ang report po nila, negative. Ayan. They brought back a report filled with fear and doubt. Paano nangyari yun? Di ba sabi natin, nakita nila lahat yung mga himala na ginawa ng Panginoon. Ayan. Na-experience po nila lahat yun. Very fresh po sa kanilang mga alaala. Ayan. Kaya lang, ayan. They acknowledge the land's richness. Ayan. A land flowing with milk and honey. Sabi ko kapag flowing with milk, ibig sabihin maraming mga hayop na matataba na pinanggagalingan ng gatas. Diba? Kaya mataba talaga yung lupa. Yung honey, ibig sabihin mabulaklak. Sagana yon kasi ang honey kasi, ang pagkain niya, bulaklak. Tama? Diba? Ayan. Ano nga pala yung pinakamalaking honey? Trivia. Ha? Pinakamalaking honey? Si Jollibee. Hello? Trivia lang yon. Okay. So, a land flowing with milk and honey. Ayan. Kaya nga, lupang pangako. Doon po sila dadalhin. Galing sila sa slavery. Di ba? Galing sila sa affliction. Sila ay hinango ng Panginoon. Ayan. Ibig sabihin, kalayaan. Amen? Pagpapala. Amen? Ayan. Kaya lang, ba't ganun? Ang bilis, di ba? Faith versus fear. Di ba, minsan, hindi naman imposible yun kasi kahit ang mga Kristiyano, di ba, ang tatagal ng mga Kristyan natin. Pero pag may nasusuong tayong panganib, di kaya pagsubok, biglang nadwadwarp. Tama ba? Ano ang nangingibabaw? Faith versus fear. Parang ang bilis nating makalimutan yung mga ginawa ng Panginoon sa atin. O, ganun din po sila. Di ba? Ayan. So, they spoke of fortified cities. Ayan. So, they acknowledged the land's richness, a land flowing with milk and honey, but their focus was on the challenges. Andun yung mga focus po nila. Ayan, mga challenges. Ayan. Their fear distorted their perspective. Ayan. And paralyzed their faith. Ayan. Nakakaano pala yun, di ba?
nakaka-distort, nakaka-paralyze. Kung ano yung tinititigan po natin, yun yung lumalaki. Ayan. Tama ba? Kapag nakapokus ka sa problema mo, takot. Pero kung nakapokus ka sa Diyos natin na mas malaki sa problema, pananampalataya. Amen? Ayun po ang gusto ng Panginoon. Iniisip ko, bakit? Bakit ba sila pinadala pa doon? Bakit din na lang sila lumusob agad? Di lalo na siguro lumusob sila. Ito pa yung tanong. Bakit hindi na lang magsugo ang Diyos ng mga angels? O bakit hindi na lang plague? Katulad ng ginawa sa mga firstborn, di ba? Itira na lang yung mga hayop, di ba? Hello? Pagpasok nila, wala nisang ginawa, di ba? Kukuyakoy na lang sila, di ba? Total, yun naman ang gusto ng Panginoon, di ba? Dadalhin sila. Bakit kailangang lumaban? Bakit kailangang magtrabaho? Hello? Oo nga, no? Pwede bang automatic na lang? May sasakyan na ngayon na hindi na kailangan ng driver. Itong si Elon Musk kasi napakatalino, di ba? Yung driverless car. Puro sensor sa paligid. Siguro matutulog ka na lang, iseset mo na lang kung saan ka pupunta, matutulog ka na lang. Pagdating mo, nandun ka na. Hello? Meron na pong ganon. Di ba? Pwede bang ganon? Bakit hindi ganon? Di ba? Bakit kailangang magtrabaho? Hindi ba pwedeng kukuyakoy na lang? Hello? Parang ganon din tayo mga Kristiyano. Hello? Gusto nyo ba, pagka born again mo, kinaumagahan, mature ka na? Meron bang ganon? Ba't kailangan magtrabaho? Diba? Gusto kasi natin komportable, di ba? We want comfort. Ayaw natin ng risk. Ayaw natin mag-risk. Ayan. Pero bakit kailangan? Ayan. Ganon po kasi tayo dinesign ng Panginoon. Alam nyo ba na kapag hindi ka magkikilos, yung mga muscle mo ay manghihina? Tama ba? Ganun tayo dinisenyo ng Panginoon para ma-appreciate natin yung buhay, di ba? At so, their fear distorted their perspective. Okay, na-paralyze po yung kanilang pananampalataya. Pero meron namang maganda. Sa 12, merong dalawa na positive. Okay. Sino siya? Si Joshua saka si Caleb. Ayan. The two spies brought back a report of faith. They acknowledge the challenges but focus on God's promises and power. Ayan. Sabi nila, we can certainly do it. Hindi nila nakalimutan yung mga ginawa ng Panginoon, di ba? Ayan. Kaya napakahalaga ho yung yung memory po natin. Yung nakaraan po natin, napakahalaga. Ayan. Yung lahat ng mga ginawa ng Panginoon, hindi nila nakakalimutan. At alam nila na kaya rin ng Panginoon gawin. Isa pa, promise ng Lord yun eh. Given, di ba? Given na siya. Pangako na ng Panginoon yun. At ang Diyos ang nangako, hindi po mapapako, hindi po niya babawiin. Amen? Bakit? Di ba? Inalis sila sa Egypt para wala lang. Meron pong purpose. Ayan. Ayan. So, the perspective was rooted in trust and in God's faithfulness. Ayan. Okay. Alam niyo, ang application po nito sa atin ngayon, as you step into this new year, the challenges in your life may feel like the fortified cities. Kasi sa kanya, ang tataas daw ng mga cities, ang tataas ng mga pader, nandun pa yung mga higante. Ayan.
Ang giant kasi noon, yung angka ni Nephilim, meron pa kasi noon nabubuhay nung panahon po nila. Ayan. May sa isang kamay, merong 7-6 na daliri. O di ba? Kung tiga-anim, pati yung paa, tiga-anim, di 24. Ang normal na tao, 20 lang. Sila 24. Ang height po nila, mga 10 feet. Ayan. Katulad ng kinalaban ni David, si Goliath. Ganun po sila. Ayan. Ayan. So, meron mga giants ka bang hinaharap ngayong taon? Ayan. Katulad ng mga 10 spies. Meron ka bang financial difficulties? Meron ka bang health problem? Meron bang broken relationship? Or uncertainties about your future? Okay. Will you focus on the giants or will you focus on God's promises and God's power? Ayan. Marami po kasi sa atin, hindi alam yung mga pangako ng Panginoon. Bakit po, Pastor? Hindi naman natin naalam kasi. Di ba? Nag-aaral ba tayo? Sabi ko nga kanina, hello, work, kailangan natin magtrabaho. Yan po ang disenyo ng Panginoon sa atin. Hindi po tayo automatic. Ayan. Will you focus on the giants or will you focus on God's promises and power? Ayan. Kung ang ano ang tinititigan po natin, katulad ng sinabi ko kanina, yun po ang lumalaki. Saan ka ba nakatingin? Saan ka ba nakatitig? Ayan. Kung ano tititigan natin, yun ang nagpapabago sa perspective natin. Ayan. Yung pananaw po natin. Ayan. So faith shifts your focus. Ayan. Hindi natin dinedeny ang mga challenges. Katulad ni Joshua sa ni Caleb, hindi naman nila sinabing, hindi totoo yung mga sinasabi nyo. Ayan. In-acknowledge po nila na totoo na matataas ang mga fortified cities, totoo na may challenges, totoo na may mga higante. Ayan. Pero, yun yung difference eh. Mas malaki yung Diyos na nasa likod natin. Amen? Fear magnifies problems. Kapag yun po ang nangingibabaw sa atin, takot, ayan, yung problema po natin, lumalaki. Amen? Ayan. Pero gusto mo ng Diyos yun? Siyempre hindi. Fear leads to inaction. Napaparalyze ka, di ba? Kapag may problema ka, di ba? Hindi ka na makapagtrabaho. Minsan nga, kahit sarili mo, hindi mo na maayos. Tama ba ako? Hindi ka na makapampaligo. Minsan nga, kahit kumain. Ang dami nangyayari. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Hello. Ayan. Fear leads to inaction. Ayan. It distorts our views of yourself and your God. Binabaluktot ang ating perspective, ang ating pananaw sa ating mga sarili at higit sa lahat sa ating Diyos. Ayan. Nakikita mo kasi sa sarili mo na maliit. Hello. Huwag tinitignan mo yung problema, lumalaki, sa sarili mo, lumiliit ka. Nawawalan ka ng capacity. O di ba? Nagiging incapable ka. Ayan. Ayan. Napaparalyze ka. Hindi po gusto ng Diyos na mangyari sa atin yon. Ayan. Sabi ko nga, given yung promises eh. Isa pa, mga leader sila eh. Ibig sabihin, nung panahon na yun, kapag leader, hindi o bata. May gulang, marami na pong pinagdaanan. Hello. Ayan. May biblical example po tayo ng katulad ni Joshua at ni Caleb. Ito. Pasensya na kayo kapag lagi ko nababanggit ang pangalang David. Ayan. Ganito po yan. Totoo na isa sa mga Bible character na paborito ko to. Pero kung lagi niyong naririnig, ganito na lamang isipin niyo.
David means mastery sa mga laging nakakaparinig. At the same time, isipin nyo na lang na for the ears of others also. Amen ba? David saw Goliath. Di ba? Nung hinarap niya si Goliath, actually, hindi naman siya nagpunta talaga doon para harapin si Goliath. Inutusan lang siya ng tatay niya para magdala ng baon sa mga kapatid niya, di ba? Para kumustahin. Pero ilang araw nang sina-challenge, walang gustong humarap. Pero nung marinig niya, nagpantig po yung tenga niya. Alam niyo kung bakit? Kasi kinakantsawan ni Goliath yung Diyos ng Israel. Tinutuyan niya. Alam niyo, yun yung mark ng isang Kristiyano na may takot sa Diyos. Yung kapag ang Diyos mo ay tinutuya, minamaliit, yung nagpapantig yung tenga mo, di ba? Nagagalit ka. Yun yung naramdaman ni David, di ba? Kaya nung magharap sila, sabi niya, ako po ang harap, walang gustong humarap. Ang dapat lang talagang humarap doon, ang katapat lang talaga ni Goliath, dapat si Aring Saul. Pero siyempre, pag nawala na si Aring Saul, di wala na. Hindi pwede lumaban yung hari. Dapat hindi naman hari yung hari to hari, okay sana, pero hindi naman Goliath, kalayang higante. Katulad ng mga nakita nila sa Promised Land, di ba? Higante. Ayan. David saw Goliath not as a giant to fear, but as an opportunity for God to demonstrate His power. Di ba sabi niya, you come with sword and spear, but I come to you in the name of the Lord our God Almighty. Yun ang sandata niya Tapos, biro mo, parang 10 footer. Imagine po natin, ganun kalaki si Goliath, di ba? Pero siya, shepherd boy. At ang sandata niya, tirador. Hello? O di ba nakakatawa? Unconventional. Pero, sino ba natalo? O di ba? Sino ba nanalo? Ayan. Alam niyo, God, mayroong verse sa Bible, God honors those who honor Him. Tinataas ng Diyos yung mga nagtataas ng Kanyang pangalan. Amen? Ayun ho si David. Kaya siya tinawag na the man after God's own heart. Amen? Sabi ko nga palagi, si David, wala naman church. Wala nang ina-attenan na church. Si David, wala namang Bible na binabasa natin. Si David, wala namang pastor. Ano nga yun second rate. Hello? Hindi importante. Kasi sa ating kultura, kapag bunso, di ba paborito? Sino dito mga bunso? Ayan. Sino din ang mga panganay? Pag panganay ka, parang ikaw na rin ang nanay at tatay ko minsan, di ba? Pag may problema yung kapatid mo, yung panganay lagi nasisisi. Tama ba? Ikaw lagi nagsasacrifice. Yung pagkain mo, bibigay mo sa mga kapatid mo. O sabi ng ikaw naman yung panganay, parang ibigay mo sa mga kapatid mo. Hello? Kahit sa trabaho, ganun din, ang bigat-bigat. Tama ba ako? Lagi naghuhugas ng plato. Tama ba? O hindi? Pag sa baon, si Bunso, laging marami. Tama ba kayo? Tama ba ako? Sino nakaranas ng ganon? Yun o si David. Ayan. Pero tinumba niya Goliath. Nung naghari po si Saul and David, si David nakapatay ng Goliath. Si Saul hindi. Alam niyo ba kung babasahin niyo yung account ni David nung hari na po siya? May mga tao po siya na katulad niya pumatay din ng giant. Nabasa niyo po yun? Meron ako nabasang libro. For others to kill giant, their leader must have killed a giant. Kill one to make one. Ayan. Title nun, ang tabi nun be one to create one.
Dahil nakapatay si ibig sabihin yung leader nila, ibig sabihin tinutularan nila. Ayan, yun yung ibig sabihin po nun. Okay. Isa pa po, biblical example po, si David pumatay ng giant. Si David, ang espiritu niya katulad ni Joshua and Caleb. Isa pa po, biblical example, ayan, na wag tayong tumingin sa problema. Dapat faith instead of fear. Si Pedro. Nung makita niya ang Panginoon na lumalakad sa tubig, Panginoon, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Kaya ko ba yan? Oh, halika. Di ba? Tapos tumapak siya, nakatingin siya sa Panginoon. Siya po ay naglakad din. Di ba? Naglakad din. Pero yung focus niya, mawala kay Jesus, nakita niya yung mga naglalaki ang mga alon, nagsimula siyang lumubog. Ayan. Faith versus fear. Kapag nanguna yung fear, nangingibabaw yung takot, lulubog ka. Di ba? Sabi ng Panginoon, bakit ka nagdalawang isip? Buti lang naging lando ng Panginoon. O, di ba? Okay. Faith versus fear. Ayan. Sana sa taong ito, ang i-develop po natin, faith. Sabi po ng year-end report ni Mel sa Channel 7, ngayon daw 2024 ay merong 4 na bagyo na sumalanta sa atin na sabay-sabay ang lalakas, di ba? Dahil daw sa global warming. At ang sabi pa niya, ang forecast daw ng mga scientists dahil sa global warming na nilikhanin nating mga tao dahil sa mga basura natin. Hello. Yun ang epekto ng global warming. Ang bagyo tumitindi. At ang sabi niya, ito raw 2025, baka daw mas tumindi pa. Possible. O, di ba? Ayan. At saka ang dami pong flashpoint ng wars and rumors of wars. Di ba? Ang daming flashpoint. Yung China gustong-gusto ng sakupin ng Taiwan. Yung North Korea gustong-gusto ng palubugin ang South Korea. Yung China gustong-gusto ng sakupin ng West Philippine Sea. Di ba? Mga flashpoint ng digmaan. Okay. Tayo, ayan, Pastor, ikaw naman, hindi ako nag-create ng fear sa atin. Realistic tayo, katulad ng 10 spies, katulad ng Joshua and Caleb, pero hindi dapat nung takot ang nangingibabaw. Amen? Dapat yung ating pananampalataya. Mahal sila ng Panginoon, kaya nga sila hinango mula sa kahirapan, di ba? Ganon din po tayo. Amen ba? Mahal po tayo ng Panginoon. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kaya hindi dapat nangingibabaw ang takot. Dapat ang pag-alabin natin, ayan, ang ating mga pananampalataya. Sabi ko nga, kung si David ay merong lang Bible nung panahon niya, siguro ang buong mundo ay pinuno niya ng kanyang mga papuring awit sa Panginoon. Amen? Siya ay tinawag na the sweet singer of Israel. Okay. Point number 2. Ayan. Ito pa. Hindi. Asan na ba tayo? Okay, tama. Point number 2. Ayan. The influence of the majority. 31 to 32, yung verse po natin. But the men who had gone up with him said, "We can attack those people. They are stronger than we are." And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size." Ayan. Sabi pa nila, para kaming mga tipaklong
sa tingin nila. At ganoon nila tingin namin sa aming mga sarili. Ibig sabihin, maliit lamang. Ayan. Mag-ingat po tayo sa mga tinig na ating naririnig. Mag-ingat po tayo sa mga kaisipan na pumapasok sa isip po natin. The voices we listen to have a negative impact or a great impact on our decisions. Hello. The 10 who brought a negative report influenced the entire community. Despite Joshua and Caleb's faith-filled encouragement. Kaya lang, mas marami sila. 10 versus 2. So the people were overwhelmed with fear. Ayan. Natakot po sila. They grumbled. Ayan. They grumbled against Moses and God, saying, "If only we had died in Egypt." Alam niyo, pagbabasahin niyo yung account na yun, yung Exodus, Numbers. Isang bagay po, tandaan po natin mga kapatid, na ayaw ng Panginoon, lalong na sa mga anak niya, ang Kristiyanong reklamador. Hello. Yung Kristiyanong ang sinisisi mo ay ang Diyos. Ang Kristiyanong ang sinisisi mo ay yung mga leader na nilalagay ng Diyos sa iyo. Hello? Ayaw na ayaw po ng Panginoon yan. May pangyayari pa, di ba? Yung kapatid, dalawang kapatid niya, si Aaron sa si Miriam, sabi nila, puro na lang ikaw. Lagi na lang ikaw ang sikat. Bakit? Hindi ba nangungusap din ng Diyos sa amin? O di ba? Sinabi nila yon. Pagkatapos, alam niyo kung naging parusa? Si Miriam ay nagkaroon ng ketong. The most dreaded skin disease during that time. Ayan. Pero sabi ni Aaron, Moses, patawarin mo na kami. Pag-pray mo naman na. Ayan, mabuti na lang. Alam niyo, pag binabasa ko lagi yun ang Diyos ay nakikinig sa tao. Nakikinig kay Moses. Pinag-pray ni Moses. Sige, sabi ng Panginoon, ang solusyon niyan, mga ilang araw muna na ilabas nyo sa kampamento. Pagkatapos sa kanya na lang ibalik. Nang ibinalik, maayos na uli. Di ba? Wag na wag po natin gagawin yon. Ano man ang nangyayari po sa atin, huwag po natin isisisi, kahit kanino, higit sa lahat, sa Diyos. Hello. Ang ayaw na ayaw ng Panginoon, yung mga reklamador. Bakit, Pastor? Anong nangyayari? Bumubuka yung lupa. Hello. At kinakain sila. Ayan. Di kaya, maglalabas mga ahas. At tinutuka sila. Galit na galit ng Panginoon sa ganon. Ayan. Amen. Be careful what you are saying because God is listening. Also, be careful what you are praying for because you may get it. Hello. Mag-ingat po tayo. Mga magulang, mag-ingat kayo sa sinasabi nyo sa mga anak nyo. Lalo na pag galit na galit kayo. Hello, ano ba sinasabi natin? Ang tamad-tamad mo. Nagiging tamad nga. Ang bubo-bubo mo. Hello, nagiging ganun nga. Wala kang silbi. Nagiging ganun nga. Mag-ingat po tayo sa mga salita na namumutawi sa bibig natin. At yung mga mahihilig sa video, okay?
Sabi ko nga, mag-ingat-ingat ka rin sa kinakanta mo. Salita rin yan na namumutawi sa bibig mo. Amen ba? Ang hilig-hilig mong kumanta ng ano ba yon, yung namatay na ano? Ha? Aegis, oo. Noon ako'y nasa ilalim, bakit ngayon nasa ilalim pa rin? Hindi ka nga makaahon yung kinakanta mo eh. Tapos ang team niyong mag-asawa, please release me. Ha? Team song nyo yan, please release me. Hello? Eh maganda pastor eh. Hello? Mag-ingat ka sa kinakanta mo. Salita rin yan na nanggagaling sa bibig mo. Amen ba? Oh, yung mga mahilig sa video ka dyan. Kaya nga marami nang namatay sa ano eh. I did it my way. Hindi marami nang namatay dyan. Kaya tinanggal na yata sa video ka yung kanta yan. Sabi ko, bakit ba nagpapatayan? Eh ano, yung version daw, nagkakantsawan sa version, kaya nagpapatayan. Oh. Masarap ang kumanta. Pero dapat yung mga kanta natin, yung mga nag-a-uplift sa Panginoon. Amen? Katulad ni David. No, si David uli. Sana gayahin natin si David. Be careful what you are saying. God is listening. Be careful what you are praying. You may get it. Hello. Ayan. Their choice, yung Israelites, their choice to follow the majority's negative report led to devastating consequences. Sabi ng Panginoon, 1 year for each day, you will wander in the desert. Ayun yung consequence. At hindi lang yun. Lahat ng 10 spies na nagkalat ng bad report, pinatay ng Panginoon. Di ba sabi ko, yung mga reklamador, may nangyayari. Patay! Ayan. Devastating consequences. Pero mabuti na lang, may grasya pa rin ng Panginoon. Disyerto po yun. Ang Diyos ang nag-aalaga sa kanila. Ayan. Merong ulap kapag araw, kasi disyerto eh, parang hindi sila masyadong mainitan. Paggabi, kasi wala namang Meralco ron, merong haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. At dahil disyerto, saan sila kukuha ng pagkain? Saan sila kukuha ng inumin? May mga pugo, may mana, yung sarak nang gagaling ang tubig. Tapos yung mga damit nila, yung mga tsinelas po nila, hindi raw naluma. O di ba? Kahit dinisiplina sila ng Panginoon, meron pa ring grasya. At ang sabi ng Panginoon, yung numbers kasi, yun yung census. 20 years above na pwedeng lumaban, yun yung kasama sa census, lalo sa mga kalalakihan. 20 years below, exempted pa. Lahat, 20 years above, for 40 years, while wandering in the land, mamamatay kayong lahat. Yung sinasabi ninyo, yung mga anak natin magiging alipin, sila ang papasok. Hello? Kayo, except Joshua and Caleb, will die here. Ayun ang yun yung good news, bad news. For every good news, katulad ni Joshua and Caleb, hello, alam nyo, yung mga sinasabi natin, nag-e-echo sa atin. Nagbibigkas tayo ng good news, bumabalik sa atin good news. Nagbibigkas tayo ng negative o bad news, bumabalik sa atin bad news. The law of echo. Hello. Kaya nga mag-iingat po tayo sa mga bumibigay, ang sinasambit po natin. Di ba?
Kaya nga, ang dapat nating aalagaan talaga yun, saan ba nang gagaling yung salita? Siyempre, sa isip. Kaya dapat, ang ayusin natin, yung isip, yung perspective. Kasi pag maayos ang isip, di ba? Before words go, nanggaling sa thought. Di ba? Tapos before action, nanggaling sa word. Tapos yung word, kapag nare-repeat, di ba, becomes a habit. Tapos your habit becomes your character. And your character is your own destiny. Amen. So, dito natin, sa central, sa computer, di ba? Sa PC, di ba? Yung server, di ba? Server, tawag doon. Ito yung ayusin natin para maayos ang ating perspective. Paano natin naayusin, Pastor? Ayun. Kaya nga meron tayo nito. Dapat tayong kumain ng kumain nito. Amen. Amen ba? Huwag niyong yung page. Ibig sabihin, aralin natin. Tiyagain natin. Trabahuin natin, mga kapatid. Ayan. Kailangan natin magtrabaho. Ayan. Sabi ko nga lagi, ano ba yung kahuli-hulian ninyong binibitawan at kauna-unahan yung dinadampot? Di ba? Ako po ay nagpapasalamat sa anak namin kasi sabi ko, anak, pag uwi mo, pwede ba yung pinaglumaan mong iPhone ay sa akin na lang? Alam niyo, ang ginawa ng anak ko, binilhan po niya ako ng bago. Amen. Sabi ng misis ko, gamitin mo ng gamitin. Hindi, mag-aaral pa ako. Ayan, ang nanonood siya. Salamat, anak. Ayan. Ano ba yung kahuli-hulian natin binibitawan at kauna-unahan natin hinahanap? Ayan, kinakapapa natin. Tapos, tinitignan natin, di ba? Sabi ko nga, kahit si pastor, nag-pre-preach, yung iba dyan, nagse-cellphone. Ano ba yan? Dapat, sabi ng isang kabata, ano yung kahuli-hulian at kauna-unahan? Sabi, Pastor, Bible. Sabi ko, totoo. Pastor, yung cellphone po kasi namin, nandun yung Bible app. Pwede naman. Pero kapag ting, may tumunog notification, kahit siguro nag-devotion ka, punta ka muna sa notification, o di ba? Pagkatapos nalingat ka na, wala na, tuloy-tuloy na yon. Diba? Tama ba? Ayan, baka yung iba dyan, naglalaro pa, nagne-Netflix pa, habang nag-pre-preach si pastor. Huwag naman. Di ba? Amen ba? Ayan. So, lessons from the majority influence. Negativity spreads quickly. Ang bilis. 10 versus 2, ano ang mas mabilis? Ayan. Negativity often gains momentum. Ang bilis. Because it appeals to our natural inclination. Ganon po tayo. Mas mabilis nating tinatanggap yung negative kaysa yung positive. Kasi yun ang natural tendency po natin. Takot. Hello, imbes na pananampalataya, natatakot po tayo. We avoid risk, we want comfort. Ayaw nating mahirapan. Gusto natin komportable lang. Ayaw nating magtrabaho. Kung pwede lang, angels na lang, utusan mo, Panginoon. Kukuyakoy na lang kami. Pwede ba yon? Hindi po pwede. Wala pong sweet success kapag gano'n, di ba? Automatic. Ayan.
The majority is not always right. Hindi laging tama kahit mas marami sila. Kahit mas marami yung boses, hindi nangangahulugan tama. Ayan. Just because a perspective is popular doesn't make it true or godly. Dahil popular yung opinion, totoo ba yan? Godly ba yan? Tama ba yan? The majority's opinion was directly opposed to God's plan and promises. Oppose. Kabaliktaran ng pangako at layon ng Panginoon. Ang boses ng karamihan. Ayan. Ito pa problema. Nanaig yung boses ng marami at yung boses ng dalawa. Ay, itong tandaan niyo mga kapatid. Ang kasalanan nandadamay. Hello. Kapag may adik sa tahanan nyo, limas ang mga gamit nyo. Hello. Dahil sa isa na wala sa ayos. Nandadamay yan. Nadamay sila. Hindi naman sila na-exempt eh. 40 years in the desert, kasama si Joshua at si Caleb. May kasalanan ba sila? Sila ngayong nag-i-encourage na sugod mga kapatid. Hindi naman sila nakinig. Ang kasalanan nandadamay. Hello. Faith requires standing firm. Hello. Joshua and Caleb stood against the crowd, speaking boldly in favor of trust in God. Trusting God. Nagpunit nga sila ng mga damit eh. Si Aaron sa si Moses, alam niyo kung anong gusto lang gawin? Batuhin na lang natin silang buhay. Mga walang utang na loob. Mabuti na lang laging ang Diyos nandyan, di ba? Sabi ng God, sabi ni Lord, Moses, sabi niya Panginoon, galit na ang Panginoon. Lilipulin ko silang lahat. And through you, I will make and create a stronger nation. Sabi ni Moses, ito sinasabi ko, ang Diyos ay nakikinig sa tao. Panginoon, ano na lang ang sasabihin ng mga nakarinig? Nilabas mo kami sa Egypt na maraming himala pagkatapos papatayin mo kaming lahat dito. Ano na lang ang sasabihin nila dahil hindi mo kaya? Dahil hindi wala ka talagang kapangyarihan? Sabi nila, Panginoon, patawarin mo sila. Patawarin mo kami. And the Lord heard Moses' prayer. Di ba? Amen. Their courage reminds us that following God often means going against the tide of popular opinion. Ganun talaga. Di ba? As we enter the new year, we must be intentional about the voices you follow to influence you. Yan. Negative influence, whether they come from people, they come from media. Hello. Lalo na ngayon. Hello. Mag-iingat po tayo. Social media. Sino po rito ang walang cellphone? Yan. Isa lang, nagtaas. Ibig sabihin, lahat. Pero marunong ka ba mag-cellphone, bro? O hindi rin. Di ba? Social, Bible, very good. Social media. Ang influence ng social media. Alam niyo, nang prepare ko itong message na to, okay, gumagamit kasi ako ng AI kung minsan para tulungan ako sa preparation ng message. Sabi ko, inaatake ako ng kaaway. Yung cellphone ko, kung ano-ano yung nagpa-pop up.
intensyon na hanapin yun kung ano-ano yung nagpa-pop up. Na ang lalaswa. Hello? Grabe, sabi ko, inaatake ako. Tama-tama yung message ko. Inaatake ko. Sabi ko, mabuti na lang, may bago na akong cellphone. Pero mag-aaralan ko pa. Ayan. Minsan yung cellphone ko, dami kong pinipindot. Tapos nag-pop up. Replace your cellphone, ha? Alam ng Panginoon, replace your cellphone. Okay, ayan. So as we enter the new year, be intentional about the voices you allow to influence you. Ayan. What comes in, goes out. Kung mabuti yung pinapasok natin, mabuti yung lumalabas. Garbage in, garbage out. Mag-ingat po tayo sa mga pinipindot po natin. Mag-ingat po tayo sa mga sites na pinupuntahan natin. Tignan ko nga sandali lang. Alam nyo yung cellphone, kung ano yung paborito ninyo, yun. Ewan ko, ang gagaling ng mga gumawa, di ba? Di ba? Mahilig ka sa games, lahat ng games yata, tinutukso ka. Di ba? Mahilig ka sa pagkain, lahat ng pagkain ay. Di ba? Mahilig ka sa mga damit, o di ba? Ayan, sino dyan yung mga hilig? Lazada. O di kaya ano yan? Move, Shopee. Di ba? Initial mo lang, kilala ka na. Alam na yung address mo. Oo, tama ba ako? Initial mo lang. Ha? Ha? Bakit alam ko? Yung mga anak ko. Alam? Ako, Mami, paano ba ito? Bilang mo nga ako. Hindi, ako na mag-order sa'yo. Nasa labas ako. Nakalimutan ko mag-iwan ng pera. Ikaw muna magbayad. Di ba may ganon? Nakalimutan o kinalimutan talaga para iba yung tagabayad. Hello. Nag-ingat po tayo. Ayan. Negative influence whether they come from people, media, or our own thoughts can cloud our judgment and lead us away from God's purposes. Bakit? Lobat na ba? Thank you. Ayan. Gumanda yata boses ko. Kaya, ayan, surround yourself with people of faith. Seek relationship with individuals who inspire and encourage you to trust God, especially during difficult circumstances. Kapag may problema ba tayo, kanino tayo nagpupunta? May problema ka sa pera? Kay Bombay. Di ba? Kung may problema tayo, ano ginagawa natin? Ayan. Ako po ay tuwan-tuwa sa kapatid natin, si Sister Vanessa. Sabi ko, si Sister Vanessa, pwede maging pastora. Sabi ko nga, pala-lisensyahan natin ito. Ayan. 2 message niya sa Friday. Sino ma-attend ng Friday? Sabi niya, hindi ako masyadong sa mga sikat. Hindi ko masyadong, sabi niya, yung una si Jehoshaphat. Yeah. Alam niyo, kahit wala ako rito, minomonitor ko yung ating si Jehoshaphat, siya yung hari na ang sandata niya, praise and worship. Yung kalaban niya, maraming lahi yun sila nagpatayan. Nung magsimula silang mag-praise and worship. Himala po yun, di ba? Tapos, last Friday, ang tinalakay naman niya, si King Uzziah. Di ba? Sabi niya, ito yung sinasabi ni Pastor palagi. Hindi garantiya, tandaan niyo ito, sinasabihin ko. Mga kabataan, makinig kayo. Kahit yung mga may edad na. Hindi garantiya
na nagsimula tayo ng tama, pagdating natin sa dulo, tama pa rin tayo. Si Uzziah, nagsimula very humble. Humility. At dahil sa ginawa niya, tinaas siya ng Panginoon. Ayan. From humility, naging prideful. Yumabang. From prideful, cause ng downfall. Kahit yung gawain ng pare, hello, ito yung ano. Ang Panginoon kasi tumatawag sa mga specific people for a specific task. Kahit yung gawain ng pare, gusto niyang pangunahan. Siya yung magsisindi, mag-incense. Alam niyo nangyari sa kanya? Tinubuan ng ketong. At yung ketong na yon, ayan, dala-dala niya hanggang kamatayan. King Uzziah. Sabi nga, ang ganda niya, ang ganda. Madalas kasi, tinatalakay natin, puro success. Gusto nating marinig lagi, puro success. Pero pag nandun ka na, ayan. Ito yung sinasabi ko, pagsubok din yan. Ang tagumpay ay isang uri rin ng pagsubok. Pagsubok na merong gintong balot. Hello. Mapera ka ba? O, tingnan mo yung katabi mo. Ikaw ba yun? Wala daw. Maganda ka ba? Di ba sabi ko lagi yun eh. Maganda ka ba? O, tingnan mo yung katabi mo. Siya ba yun? Wala. Pogi ka ba? Pogi ka ba? O, malusog ka ba? Ala ka bang problema? Mga kapatid, mag-ingat ka. Pagsubok yan. Pag hindi mo nakayanan, it may cause your own downfall because you have become prideful. Yan. Di ba? Kaya dapat laging humble. Sabi nga niya, lahat ng meron tayo, hindi naman atin. In a click of a finger, kayang bawiin ng Diyos yan. Amen? Di ba? Malusog ka ba? Di ba? Huwag kang magyabang. Marami ka ng pera, o gamitin mo para magpala sa iba. Maganda ka ba? O, tignan mo yung katabi mo, ikaw ba yon? Gamitin mo, hindi para mangakit. Hello? At magkasala. Gamitin mo para sa kapurihan ng Panginoon. Pogi ka ba? O, tumingin kayo sa harap. Hello? Hindi, joke lang. Gamitin natin. Lahat ng biyaya at pagpapala ng Panginoon na yan, gamitin natin para sa Kanya. Amen? Ayan. So, seek relationship with individuals who inspire and encourage you to trust God more. Ayan. Kapag mayroong difficult circumstances, ang sabi ko nga, kapatid, huwag mong dibdibin. Anong gawin? Tuhurin. Ayan, huwag mong dibdibin. O, sabi mo sa katabi mo, huwag mong dibdibin. Ayan. Mahal ka nun. Ayan. Mahal ka rin nun. Tuhurin. Alam nyo, kapag tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon, yun ang gusto niya. Tayo ay maging mapagpakumbaba. Amen. O, biblical example uli. Ayan, si David uli. Di ba nung lalaban sa kay Goliath, dinidiscourage siya? Tama ba? Ang sabi no Saul, ha? Bata ka pa? May experience ka ba? Sabi, opo, may experience po ako. Nakapatay po ako ng leon. Saka oso, nakapatay po ako. O, ito yung sandata ko, isinuot niya. Tapos nung lumakad, ay, hindi ako sanay, ang bigat naman. Tinanggal uli lahat. O, ito yung espada. Ay, ang bigat! O, tirador. Sa mga simpleng bagay, God honors those who honor Him. Kayang kumilos at kayang maghimala ang Panginoon. Amen. Basta tayo ay mapagpakumbaba. Ayan. Ayan.
Sa taong nagpapakumbaba, kahit tila ba wala ng pag-asa. Si Jairus, isang synagogue leader, naglakbay ng malayo dahil mahal niya yung anak niyang babae na naghihingalo. Tapos sabi niya, Panginoon, pwede mo bang pagalingin yung anak ko? Dahil malapit nang mamatay. Tapos sabang naglalakbay sila, merong ding babae uli na dinudugo. 12 years. Halos maubos na yung yaman, pero lalong lumalala ang kalagayan. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng Panginoon, ay gagaling ako. At ganun nga ang ginawa. Pagkahipo niya, gumaling. Tapos sabang nag-uusap sila, may mga mensahero galing sa bahay ni Jairus. Do not bother the teacher anymore because your child is dead. Bad news, good news. Ano pa kaya ang ano? Wagbigyan nyo lang ako kasi New Year naman. May timer kasi. Baka mamaya putulan nila ako ng mic. Okay. Sabi ng Panginoon, don't worry. Huwag kang mag-alala. Have faith. Pagdating niya sa kanila, ba't kayo umiiyak? Hindi patay ang bata. Pinagtawanan nila si Jesus. Tapos, binuhay ng Panginoon yung bata. Amen. Kapatid, patay na ba? Patay ka na ba? Ang problema mo ba ay mabigat, na wala na solusyon? Sabi ng Panginoon, take courage. Bawat solusyon, merong problema. Bawat problema, baliktad, merong solusyon. Kahit pusali, sabi nga ng preacher, merong katapat na langit. Amen? Tatandaan niyo yun. Kahit pusali, merong katapat na langit. God is a God of balance. Bawat problema, merong solusyon. Amen? Ayan. Pangatlo na. Third point na tayo. Ito po yung pinopoint po natin. Yan. Your decisions determine your destiny. Ayan. Ang decision po natin ay nagdedetermina ng kinabukasan natin. The Israelites' choice to side with the negative report of the 10 spies had severe consequences, despite God's repeated assurance and miraculous interventions. Yan. It resulted the entire generation to wander 40 years in the wilderness. Only Joshua and Caleb were allowed to enter the promised land. Every decision matters. Di ba sabi ko, huwag kang magpapasya ng isang mabigat na bagay kung, ayan, tandaan nyo to, puyat ka, kung pagod ka, kung gutom ka, kung masayang-masaya ka. Hello? Pag masayang-masaya ka, baka kung ano-ano pinapangako mo. Pagkatapos nung nag-normal ka na, ay, nagkamali yata ako. Kapatid, joke lang. Hindi pwede yun. Kung ano sinabi natin, mahirap nang bawiin. Every decision matters. Tayong mga anak ng Diyos, bago tayo magpapasya, ipanalangin natin. Amen? Or i-consult po natin. Decisions, big and small, compound over time to shape your destiny. Ayan. The Israelites' initial decision to fear led to rebellion, disobedience, and ultimately their exclusion from God's promises. At yung mga 10 spies na nagkalat ng bad report, pinatay ng Panginoon. Ayun ang consequence. On the other hand, faith leads to reward. Hello. May reward. God is a God of balance. Joshua and Caleb's faith secured their place in the promised land. Their trust in God, even in the face of opposition, set them apart.
Ang Diyos, bagamat sabi ko kanina, nandadamay, pero ang Diyos, ayan, hindi niya nakakalimutan. Ang mga mabubuti nating ginagawa at mga tamang ginagawa, ang Diyos hindi nakakalimutan. Amen? Kaya dapat may inspire po tayo doon. Ako po ay natutuwa sa mga prayer warrior po natin dahil pag nagpo-post sila, puro sila mga seniors at senior. At may mga ano na, sabi ko sila na hindi masyadong nagsasalita, ayan. Alam niyo pagdating natin sa langit, maggugulat po kayo. Kaya yung mga inaasahan yung first honor, hindi po yun. Naniwala po kayo? Yung mga itinataas ng Panginoon doon na hindi yung mga inaasahan natin. Na nakikita natin. Di ba? Kaya kung ano yung, ganito po yan. Kung ano yung ministry na ipinagkaloob at pinagkatiwala ng Diyos sa inyo, do it, serve Him well, and be faithful. Sabi ko nga, hindi naman natin kailangan yung palakpak ng tao. Huwag niyong hangarin ang palakpak ng tao. Huwag niyong hangarin ng dekorasyon na ibinibigay sa mundong ito. Ang hangarin natin ay palakpak at approval mula sa Panginoon. Amen! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Ito pa. So faith leads to reward. Yan. Joshua and Caleb, faith secured their promise in the promised land. Ito naman yung opposite. Fear leads to regret. Hello. Marami ba kayong pinagsisisihan sa buhay? Marami ba kayong regret sa buhay? Ayan. Huwag kang mag-alala, kapatid. Itabi mo na yan. 2025 na. Hello. Ito ang maganda sa Diyos po natin. Laging nagbibigay ng chance. Laging nagbibigay ng new beginning. Amen. Meron ka bang regret sa buhay? Meron ka bang pinagsisisihan? Ano man ang ginawa mo? Kapatid, kalimutan mo na yan, ihingi mo ng tawad sa Panginoon at kung pinatawad ka na ng Panginoon, patawarin mo rin ang sarili mo. Amen. Patawarin mo sarili mo. Ayan. Pagharap mo sa salamin, sabihin mo, pinapatawad na kita. At mag-move on ka na. Amen. Ayan. So this year, your decisions will determine your destiny. Your decisions will determine the direction of your life. Ayan. Will you choose faith? Will you choose fear? Dapat tayo, faith. Ayan. Will you choose obedience or rebellion? Dapat tayo, obedience. Trust in God's promises or reliance on your own limited understanding. Dapat hindi yung unlimited understanding natin, but on our reliance on God. Each choice you make, no matter how small, is a step towards your destiny. Maliit, malaki. Pag-isipan nating mabuti. Kung mas malaki, panalangin nating mabuti. Maliit o malaki, panalangin, pag-isipang mabuti. Keep your eyes on God's promises, even when the journey is challenging, kahit mahirap. Ayan. Faith requires perseverance and trust in His own timing. Minsan kasi, impatient tayo. Gusto natin, now na. Hello. Mga kabataan, gusto now na. Pag inuutusan mo, wait po, wait lang. Hello? Hello? Ayan, okay. Commit to seek God in prayer and His Word daily. These small acts of faith builds a foundation for bigger decisions. Ayan. Ayan. Commit to seek God in prayer and His Word daily. These small acts of faith builds a foundation for larger decision. Alam nyo, napakahalaga yung tayo kasi nagsisik lang tayo kay Lord kapag nasa kagipitan, kapag may problema. Pero kapag wala, okay lang, kinakalimutan. Hindi dapat ganon.
Pag malakas ka, edi pinapalakas ka ng Panginoon. Dahil darating yung panahon, baka biglang may problema. Di ba? Kung malakas ka, kayang-kaya mong harapin ang problema. Amen? Hindi kung kailan may problema ka na, saka ka, Pastor, pag-pray mo nga po ako. O, di ba? Bakit? Ang hilig-hilig ko sa horror movie, kaya kung ano-ano nakikita ko. O, di ba? Kung ano-ano nakikita mo. Pero pag dumaan yung offering box, hindi mo makita. Hello? Ayan, okay. Ayan. Biblical examples, ayan. Kasi taas na ng taas yung timer natin, baka putulan na ako. Si Esther, ito na lang, si Queen Esther. Esther's decision to risk her life before the king saved her people from destruction. Sa basahin niyo po yun. Isa pa, si Ruth. Ruth's decision to stay with Naomi led to become part of the lineage of Christ. Diba? Sabi ko nga, lahat ng mga sacrifices natin, nakikita ng Panginoon, merong gantimpala. Amen. Ayan. Higit sa lahat, si Jesus, in the Garden of Gethsemane, chose to submit to the Father's will kahit mahirap, securing our salvation, securing the salvation of humanity. Amen. Ang sacrifice nila ay pagpapala sa atin. Ang sakripisyo natin, pagpapala sa iba at pagpapala rin sa atin. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umaga. Naway tumimo ito sa puso at isip ng bawat isa. Na napakahalaga, Panginoon, ang pananampalataya, ang perspective namin. Napakahalaga na kami mangunyapit sa iyo. For this year 2025, Panginoon, patuloy na akayin mo kami patungo sa iyo. Lord, kahit mahirap, kahit majority ay taliwas, Panginoon. Pero Panginoon, naway ang aming mga mata ay wag tumingin sa iba, bagkus sa iyo lamang. Salamat sa mga salita mo. Patuloy na patatagin mo kami at palakasin sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen.